guys, welcome back to my channel. Again, my name is Jap. So, kumusta naman kayo guys? Okay, so ayan guys, tingnan natin kanino bang love reading yung masasagap natin ngayon. Pero bago tayo guys mag-start, ayan, paalala lang no na kailangan guys mag-ingat tayo ngayong nag-uulan, lalo na kung sa lugar nyo guys is binabaha, no? Ayan, dapat lagi kayo guys alerto. Kung kaya nyo guys lumikas, lalo na kung alam niyo naman guys dun sa lugar nyo is masyadong risky. Okay, ayan. Dapat lagi nyo guys, inuuna pa rin ang inyong, alam niyo yon yung inyong kaligtasan, okay? Dito sa amin guys, bumabaha din. Okay. So, tignan natin guys, kanino bang love reading yung masasagap natin ngayon. Okay. At gamitin natin. Kanino po itong love reading spirit guide? Meron tayong Wheel of Fortune. Meron tayong Death. Oh my God. Alam niyo guys, yung sinasabi nilang, nakalimutan ko sa English, pero I think second chance yung nangyayari. At parang mas nag-work talaga tong relationship na to. Or maaari guys, nakilala mo na siya sa past. Tapos, hindi nyo naman guys nakita talaga yung sarili nyo na magugustuhan nyo yung isa't isa sa past. Pero nangyayari talaga siya guys ngayon. Okay? Tignan natin. Meron tayong Judgment. Meron tayong Four of Swords. Okay, so Earth sign, sa malinaw na pinapakita sa akin dito, ayan, mukhang nabigyan talaga ng second chance itong relationship na to. Mukhang hindi talaga siya guys nag-work or maaring antindi guys ng struggle na nangyari. Naghiwalay talaga kayo, no? Maaring matagal na panahon na. Pero ngayon guys, nakakita ko mukhang may nagbabalikan dito ngayon. Sabihin natin yes, nagkakaroon ng judgment kasi nahuhusgahan talaga siya guys ng ibang tao. Like, sa nangyari kasi. Pero kayo naman talaga guys ng person mo ang magkakaintindihan. Kayo ng person mo yung alam mo parang magsasama dito habang buhay eh. So, di ba? Yung opinion ng ibang tao guys, hindi nyo yan guys kailangan pakinggan. Unless, may masama na talaga guys nangyayari. Pero sa pinapakita sa akin guys, Wheel of Fortune, Death, ayan no. Sabihin ngayon, mukhang meron talaga guys, magandang mangyayari. Parang yes, yung mga hindi magandang nangyari sa past, matindi yung impact sa inyo kung inabandon na ka nitong person na to. Pero sa pinapakita sa akin guys, willing siyang bumawi, no. So, malakas pong energy ng mga ear sign dito, Aquarius, Gemini, Libra. Tignan pa natin. Okay. Energy muna ng person mo. Nararamdaman sa'yo ng person mo. Nararamdaman sa'yo ng person mo. Okay. Isang shuffle pa daw. And energy mo, ano naman ang nararamdaman mo sa person mo? Nararamdaman mo kay person. Nararamdaman kay person. Okay. Nararamdaman sa'yo ng person mo. Meron tayong 3 of Wands. Okay, nawala na tayo guys ng ilaw. Wait lang po. Okay, so ayan. May ilaw na tayo. 3 of Wands. Nararamdaman sa'yo ng person mo. Mukhang inantay ka niya. And sa nakikita ko guys, mukhang yung paghihiwalay nyo guys, marami siya guys naging realization nun. Okay, ayan no. Parang kailangan niya ng closure talaga. So, maaring sabihin natin 3 years, 4 years, or kung ilang taon kayong hiwalay. Sa pinapakita sa akin guys, parang hindi pa rin malinaw sa person mo yung mga nangyari. Like, parang feeling niya rito guys, parang feeling niya, parang may mangyayari pa rin, no? Or magre-reconnect pa rin kayo. Ganun yung nafe-feel niya. Sobrang fresh pa rin ng energy mo guys, nung panahong maghiwalay kayo or
um, siguro nakita ka niya kung di mo siya guys naging karelasyon before. Pwedeng na-feel niya kasi na hindi kanya nagustuhan pero may kakaibang connection talaga kayong dalawa. So parang meron siya guys kakaibang spark na ramdaman talaga sa inyo nung na-meet ka niya ulit. Okay? Sa mga in relationship na what I mean in relationship dito guys, maaring ayan ex mo to, sa pinapakita sa akin, marami siya guys na realize and parang feeling niya yung energy na naghiwalay kayo ng 3 years or 4 years, parang bago pa rin eh. Sobrang fresh pa rin na parang once na makita or makasama kanya guys, parang alam niya, parang sasabog ulit yung pagmamahal niya sa inyo. Ganun yung nararamdaman ko dito. Kasi inaantay ka niya. Tignan natin, tingin sa'yo ng person mo. Di ba yan, no? Seven of Pentacles, masipag, workaholic. Ang tingin sa'yo ng person mo, guys, is sobrang madiskarte. Seven of Pentacles, like, nagpo-focus ka sa career mo. Siguro matalino ka. Matalino ka ba sa school nyo dati? Ay, baka klase mo to, no? Nakikita ka niya na sobrang seryoso at mahirap abutin dati. Kasi sobrang matalino ka talaga, guys. Okay, ayan. Tignan naman natin, guys, ano naman yung magiging action ni person. Meron tayong, wow, temperance. Ito kasi, guys, pag lumabas, parang, parang partnership din siya. Pero I think may pag-a-adjust kayong ginagawa. Or meron siya, guys, pag-a-adjust or nag-a-adjust po talaga siya sa inyo. Kasi, sabi natin guys na bago pa lang, yung action niya guys ay ng temperance. Parang may pag-a-adjust po siyang ginagawa ngayon sa connection yung dalawa. Like, kailangan papabor lahat muna sa iyo yung mga mangyayari. Pero, feeling ko kasi guys, gusto ko niyang buhusan ng pagmamahal guys. Okay? Tignan naman natin guys, ano naman yung magiging outcome. Meron tayong, wow, Ten of Cups, family. Nakikita kanya bilang magiging part ng family niya. Nakikita kanya bilang, alam mo yung magiging nanay or tatay ng mga anak niya. So, parang guys nabubuhayan siya nung mga panahong magkasama kayo. Pwede guys na ang nangyari kasi dito guys is third party. Okay? Maring nag-end kayo ng person mo kasi meron siya guys ibang sinamahan or maaring ginost ka ng person mo, hindi kayo naging magkarelasyon, ginost ka niya kasi pwedeng na-tempt siya sa iba. Pero feeling ko kasi guys, mas naging magaan yung pakiramdam niya sa inyo. Yun yung marami, sabi ko sa inyo guys, marami siyang na-realize nung naghiwalay kayo. Nakatingin pa rin siya sa inyo, parang feeling niya guys, kailangan niya ng closure. Kailangan kanyang makausap. Hindi niya guys na-feel yung stability dun sa naging person niya. Okay, tignan natin guys yung bottom of the deck. Meron tayong Queen of Cups. O di ba? Nakikita ko na para bang nakikita sa ng person mo is naliliwanagan ka na. Sobrang layo mo na sa dati. Like sobrang matured. Ganun yung nasa-sense ko rito na sobrang matured mo na. Dati kasi guys sobrang masayahin lang, napaka-jolly. Hindi madaling pasiyahin. Sobrang alam mo yung maliit na bagay lang guys, masaya na kayo at kontento. Okay? So guys, ayan, malakas yung mga fire signs sa side ni person, Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo, Cancer, Pisces, Scorpio. Tignan natin guys sa side mo naman nararamdaman mo kay person. Meron tayong Elder of Cups. So mas may edad siya sa inyo guys or pwedeng matured na rin tong person na to. Parang parehas kayo guys na parang business-minded. Parehas kayo guys na may goal sa buhay. Pwedeng ang naging problema guys is hindi naman guys third party. Talaga pwedeng kailangan nyo lang guys mag-focus dun sa goal nyo. So maaring yun yung nagpahiwalay sa inyong dalawa, yung goal nyo sa buhay. Okay? Na parang ikaw, nagpo-focus ka sa family mo. Parang kailangan mo muna guys i-secure yung pamilya mo. Ganon. And person mo guys, parang naging busy rin sa trabaho. So parang hindi kayo guys nagtatagpo sa gitna. Ganun yung nakikita ko. So, tignan natin guys, ano naman yung magiging ano naman yung tingin mo kay person. Meron tayong Six of Swords. Ayan, no? Sobrang kampante ka rin guys, kasi nandun sa point na kahit naghihirap ka, hindi ka niya talaga guys iniwan. Sobrang galing niya guys makipag-communicate. Napaka-matured niyang kausap. Like, komplikadong sitwasyon, kaya niyang gawing positibo. Okay? Siya yung parang nagiging guidance mo, no? Siya yung parang nagbibigay sa inyo guys ng advice sa ito yung kailangan mong gawin. Focus lang sa goal. Kailangan, problema na yan, wag mo na yung isipin. Parang ganon. So, ganon siya guys ka-mature or ganon guys ka,
kaano tong person na to. Like, ganun siya ka-matured and ka-positibo, okay? Tingnan natin guys, ayan, sobrang malapit siya guys sa family mo eh, oh, or sa friends mo. Tingnan natin ano naman po yung magiging action mo. Meron tayong, Nine of Swords, natatakot ka sa sabihin ng ibang tao. Okay, may kinakatakutan ka rito. Nandun ka sa point na maaring iniingatan mo pa rin yung mga binigay niya sa inyo. Nakatago pa rin siya guys, no? Or maaring naramdaman mo na tinago pa rin ng person mo yung mga bagay na binigay mo sa kanya. Ganyan. Pero sa nakikita ko guys, ang kinakatakot mo dito is yung nasa circle nyo. Okay? Yung mga sasabihin nila, yung panghusga. Minsan kasi guys, hindi talaga nakakatulong yung ibang tao sa totoo lang, no? Lalo na sa decision making mo. Dapat lagi mo susundin yung puso mo. At syempre, yung utak mo, kailangan balanse ka. Ngayon kasi guys, hindi ka makapag-decide kasi ang daming nag-a-advise sa inyo. Gusto mo yung person mo pero ang daming negative na nagsasabi sa inyo na hindi na to guys makakabuti. Ganon. Okay, tingnan natin. Wow, Four of Swords. Ito naman guys yung outcome. Four of Swords. May nakikita ko guys pag-uusap niyo yung person mo. Kumbaga parang tinatago itong relationship na to, no? Sa pinapakita sa akin, parang meron naman kayo guys mga plano. May mga pag-uusap na kayo lang guys talaga yung nakakaintindi. Okay? So, bottom of the deck, meron tayong The Hermit. Ayan. Parang tiyaga lang muna. Alam mo, parang hindi mo naman guys gustong itago tong person na to. Pero nangyayari. Parang ayaw nyo na rin muna guys i-broadcast, no? Or ayaw nyo guys ipagsabi muna sa ibang tao. Okay? So guys, ayan. Malakas po ang energy ng mga air signs sa side mo. Aquarius, Gemini, Libra, Cancer, Pisces, Scorpio. Ayan. Puro air and water lang to. Tignan natin guys. Saan na to patungo? Wait lang po. Saan na to patungo? Okay, meron tayo guys, King of Swords. Diba, ang daming plano ng person mo as in, napakatalino niya guys, no? Nagiging matalino at madiskarte siya guys talaga sa connection yung dalawa. Okay? May nakakita kasi ako guys, parang pinagdududahan mo. May pagmamahal ka sa person mo, pero nakatingin ka kasi sa mga sasabihin ng mga tao eh. Or, alam mo yung judgment, parang ganyan. Or, wala ka bang kumpiyansa sa sarili mo? Parang, parang, alam mo yung dinedegrade mo yung sarili mo, like, ang taas ng person mo, tapos eto ka lang. Parang ganyan. Okay, tignan natin. Meron tayong The Hermit. So, parang, eto guys, etong connection nyo guys ng person mo, in the near future, pag-uusapan talaga siya guys, ng masinsinan. Pero sa pinapakita sa akin guys, magiging solid tong connection yung to, no? As in, parang ano siya, kasi hindi siya guys yung parang nagsama, tapos hindi guys pinagplanuhan, hindi pinag-usapan. Sa pinapakita sa akin guys, ayan, parang meron kayo guys, sinesettle ngayon sa connection nyo. So, ang lakas ng mga air at saka fire. Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra. Mensahe sa'yo ng person mo, meron tayong, I miss you but I don't have time right now. Okay? So, maaari kasi guys na wala siyang time talaga ngayon. Okay, maaring, ayun nga, eto guys sa malinaw sa akin, parang wino-workout pa lang talaga siya. As in fresh, no? Meron tayong I wish we could be together but it's complicated. Sabi ko sa inyo eh. Ayan no. I wish we could be together but it's complicated. Kahit na magkasama kayo or malapit lang naman sa inyo, parang hindi nyo guys magawang magsama. Okay, parang meron kayo guys sinesettle talaga. Okay, yung problema nyo guys, as in, nakikita ko naman guys na parang nakikisama naman yung person mo. And ikaw, parang sumusunod ka sa kumpas niya, no? Mensahe sa'yo ng person mo, meron tayong, I wish you were mine. So, eto, wino-workout pa nga lang siya, guys. Baka naliligaw sa inyo ulit, tas ikaw parang pinag-iisipan mo pa talaga to, no? So, guys, ito lang naman po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye!